Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! Ilips-tulis mo yung edits ko, bobo. Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagat ako. Makagago! Putang ina mo! Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, di paano babariling kita sa ulo? Talo ko la, sa ulo mo, kalbo to, plaka ko. Ano mangyari? Hindi kita iiwan. Dahil gago ka! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin matutunghayan ang the biggest hacienda sa lahat ng social media. Well, sa Pilipinas, mga kahombre ko, ang taong may pinakamalaking mga mansyon, tatlo mga kahombre ko sa loob ng hacienda ng kanyang nanang. The biggest, nagtatago sa waran. Pero ang pinapalabas nagbabakasyon lang daw siya sa hacienda ng kanyang nanang. Hoy, nag-enjoy yung mga bata sa bakasyon eh. Hoy, nag-enjoy yung mga bata sa bakasyon eh. At ng kanyang tatang Berto, mga kahombre ko Tatang Berto ko! Tatang Berto ko! The biggest, may 18 hectares, 10 hectares, 100 hectares na kayabangan lupa, mga kahombre ko, sa Isabela. Ang prinsipe at Panginoon sa Isabela. Panginoon ako doon! Ang anak ng reyna ng Cordillera, mga kahombre ko, Norman Mangusin, palakpakan ang putang inang yan. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Meron no akong announcement, mga kahombre ko Huwag niyong kakalimutan. Mga kahombre ko, magandang gabi May yung kahombre, ulul. Kahombrehin mo yung mukha mo, gunggong. Yung latest upload ko today, yung upload ko before this, okay? Kay Kulaong will be our last for now. Wala na paulit-ulit na lang. Ako yung content nila. Ito na mismo. Para nangyayari, ako gumagawa ng content para sa kanila. If ever na mag-content ulit kami kay Mangusin, pag may bago na siyang kagaguhan or kaso update. Oo! Sa ngayon, balik muna kami sa buwelo sa daily upload sa mga issues na iba, tulad noong panahong bago dumating si Kulaong. Tandaan, ang group na ito ay ginawa para kay MG Hindi ito group page for anti-Kulaong. Open din to for suggestion for new and future MG contents. Salamat mga kahombre ko. One love, good fucking vibes. Siyempre naman, joke lang yan. Ikaw naman. Bopols! Siyempre, pwede ba naman nating makalimutan mga kahombre ko? At ayon sa 1 milyong intelektual na kupal sa internet, eto daw. Siyempre, alam niyo na, ay gatas, nagatas, 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 mga kahobre ko. Titigilan pa naman natin yan. Ang mga titiho ng gatas, RC, making million. Pinagin mo, Paldo! Paldo! Hindi
naman ako tulad mo, Norman, na tatarantaduhin, lalagyan ng cheat code ang views. Tingnan mo naman views mo, almost 100 plus thousand views. Tapos ang likes mo, 400 lang. Tapos ang comment mo, 40 comments lang. Sino ba niloko mo? Baka yung nanang mo. Yung dalawa, nanang ko, at saka si Tata Berto, Dito ho ay nag-post si Food Genius tungkol sa bagong service ni Gusgusin. Ang ganda ng bagong service ng bida, Chevrolet Sonic Sedan 2012 to 2016 model, metallic blue, yayamanin, napakaganda ho mga kahombre ko. At mukhang de gasolina ho ata ito. Hindi ata ito diesel, mga kahombre ko. So wow man, eto na pala ang bagong sasakyan ng ating bida na si Norman Mangusin, mga kahombre ko. Oh, inggit ka na naman. Nawala na yung dati niyang sasakyan. Putang, bulok na yung sasakyan ni Aling, ni Mr. Pogi. May chance din! At napakataas ho ng tsansa para sa akin lang to, mga kahombre ko. Hindi ko alam kung totoo ba to o hindi, ha? Na si Gusgusin din ang nagda-drive nito. Kasi si Casper ho ay hindi naman marunong magmaneho. Ito na sa'yo. Wala ho lisensya yan, mga kahombre ko. Pantay sila ni Mangusin. Kasi huwag niyo kakalimutan na revoke ang lisensya ni Norman. Napakabilis po ng action nyo. Mabuhay ka. Yusek Nakalilaw, Marcos Nakalilaw, mabuhay ka. Mabilis po yung action mo. Pinost din ni Food Genius ang lumang video ni Gusgusin kung saan sinasabi nitong nasa presidential suite siya ng Heritage Hotel. Tatlo ho ang mansyong ko ngayon. Dati, dalawa lang. Ngayon, tatlo. At ngayon, nasa presidential suite ako ng isang hotel. Kung gusto mo, tumawag ka rin sa Heritage. Alam mo ba kung magkano isang gabi? 150,000. Binayaran ko 3 milyon. Ha? 3 milyon cash. 3 milyon cash. Para sa 21 days. Okay? Marami akong pera, mandaragat. Saksakan ang dami. Teka. 3 mansyon, mga kahombre ko. Tatlo ho ang mansyong ko ngayon. Dati, dalawa lang. Ngayon, tatlo. Aba, mukha hong interesting to, mga kahombre ko, kasi finally, pinakita na ho sa atin ni Norman ang 3 mansyon sa loob ng Hacienda de Mangusin, mga kahombre ko, di ba? Nila, mga kahombre ko. Oh, Mimgad, ating ipakita ha. Lagyan mo to ng something na incredible. Spice this shit up! Tatlo ho ang mansyong ko ngayon. Dati, dalawa lang. Ngayon, tatlo. Ngayon, tatlo. Ito ho, ang numero 1 mansyon ni Norman at ng kanyang pamilya, mga kahombre ko. Numero 1! Oh, ayan oh. Wala na ba't tao? Ayun, oh. Tatlo ho ang mansyong ko ngayon. Numero 2! Etong isa yung kamalig ni Nanang. Ayun, oh. Dati, dalawa lang. Numero 3! Ano, diyan na ba siya nakatira? Yan, yan. Oh, nakita mo? Ngayon, tatlo. At pag zinom mo pa ng konti, may kasama pa hong aso. Isusum natin. Casper, asa ka na? Ayun oh, si Casper oh. Kaway! Ito na sa'yo. Doon tumino-minuto. Diba? Grabe, mga kaobre ko. Eto na ho, yung biggest ever flex na ginawa ni Norman sa loob ng Hacienda de Mangusin. Palakpakan ang putang inang yan. Tindi. Woo! Dilim ako sa'yo, Aiden. Napakalakas mo talaga. Oo. Nag-post din no si Food Genius ng isa na namang katarantaduhan ni Gusgusin kung saan tinatanong siya ng isang viewer. Nasa asinan ng Remy, oh, ando sa bundok, putang ina mo, oh, gawa ka bagong channel, tarantado. Wala ka namang ibang content, wala ka nang ibang tanong, nasa asinan ng Remy, nasa si Tatang Berto, andon, maraming pera, mas mayaman pa kaysa sa mga putang ina nyo. Ganon? 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 Marami daw pera. Pakita mo nga, Mimgad. O, hindi ako to, ha. Si Mimgad na nagbibigay. Alam mo naman ako, napaka-behave ko na, Norman. Sige nga, Mimgad.
ipakita mo nga ng konti ang tatak, okay? Prinsesa ng Cordillera. Kasi huwag niyong kakalimutan, ito ang sabi ni Mang Usin. Nasa Sinanang Remy, ando sa bundok, putang ina mo, gawa ka bagong channel, tarantado. Wala ka namang ibang content, wala ka nang ibang tanong, nasa si Nanang Remy, nasa si Tatang Berto, andon, maraming pera, mas mayaman pa kaysa sa mga putang ina nyo. Berto ko, ay, te, umalis na, ayaw mag-vlog ah. Dami ng pera, mga kahombre ko, kasi parang kakaiba ho yung tiles. Wala kaya mabibiling tiles niyan, ano? So, mga kahombre ko, para hong tiles ng ano yan, ng bulkan, no? Hindi credible, pero parang parang abs ni Goku yung tiles, mga kahombre ko. Ang tindi ho, no? Puta, kakaiba. Galing pa ata yan sa bundok ng Cordillera, mga kahombre ko. Yung tiles na yan, no? Tindi ho. Nag-post muli si Fujinius ng lumang video ni Gusgusi. Ayan ho ay sa Sierra Madre. Ang layo ho niyan ay 72 kilometers from Kawayan City, Isabela. So I have to go there, as in wala na hong wala nang kalsada yan, pero may kuryente. Bakit? Nagkabit ho ako ng poste dyan, 60 na poste noong 2004. Na kuryente si ma'am, si Nanang. Gumastos ako 60,000 isang poste para maidugtong yung kuryente. O di siya lang, nandyan man siya, may aircon siya, may TV, may rep, ay kumpleto. Kaya lang, mas mahal yung kawad ng kuryente kaysa doon sa bahay niya. Nakuha mo, Limor? Opo, boss. O, ibang klase, no? Ang lakas ng trip ng Nanang ko, di ba? Grabe, mga kahombre ko. Ang pagkakamali ho ni Norman, tayo'y itinur niya, ano? Wala nang kalsada yan, pero may kuryente. Bakit? Nagkabit ho ako ng poste dyan, 60 na poste noong 2004. Na kuryente si ma'am, si Nanang. Gumastos ako 60,000 isang poste. Sige nga, Mim God, ipakita nga natin kung ilan nga ba talaga ang poste sa 360 degrees camera ng ating bidang-bida si Norman Mangusi. Ikot natin yung camera. Ayan. Ayan. Wala ka talaga makikitang kapitbahay dyan. Wala nang 360 kalsada yan, pero may kuryente. Bakit? Nagkabit ho ako ng poste dyan, 60 na wala poste kang noong makikitang kapitbahay. 2004. Kahit isa. Na kuryente si ma'am, si Nanang. Gumastos ako 60,000 isang poste. Kamalig, meron. Wala ho kahit isang poste kasi sabi niya dito. Wala nang kalsada yan, pero may kuryente. Bakit? Nagkabit ho ako ng poste dyan, 60 na poste noong 2004. Na kuryente si ma'am, si Nanang. Gumastos ako 60,000 isang poste. 60 na poste! So malamang kung 60 ho na poste, dapat meron at least minimum mga 5 kang makikita. Iniikot niya na nga, puta, wala ho talagang makita. I-b-roll mo ha ulit, baka sakaling may lumusot na isang poste. Sige na! Ikot natin yung camera. Ayan. Ayan. Wala ka talaga makikitang kapitbahay dyan. 360 yan, no? Wala kang makikitang kapitbahay. Kahit isa. Wala kang makikitang kapitbahay. Kamalig, meron. Wala talaga. I-zoom mo nga ng konti, puta, baka pinaglololoko ho tayo ni Mim God. Sige nga, i-zoom mo nga, iikot mo ng mas zoom. Ikot natin yung camera. Ayan. Ayan. Wala nang kalsada yan, pero may kuryente. Dyan. 360 Bakit? yan, no? Nagkabit ho ako ng poste dyan, 60 na poste noong 2004. Wala kang makikitang kapitbahay. Na kuryente si ma'am, si Kahit Nanang. isa. Gumastos ako 60,000 isang poste. Wala kang makikitang kapitbahay. Kamalig, meron. Wala talaga. Sa wala. Mukhang wala ho, mga kahombre ko. O di magpapaniwala ba kayo sa gago? Ano ba napatunayan sa Pilipinas? Wala! Nasa bahay raw siya ng kanyang nanang upang samahan itong... Siyempre, ba't ako nandito ngayon? Para naman si Nanang inire-review nung kanyang abogado yung mga live nung mga vlogger na binastos siya.
At pagkatapos ng Holy Week, siya magsasampa dito sa lugar nila, doon sa mga vlogger na nang walang iya sa kanya. Wow! Mga kahombre ko, eto na ho ata ang pinakamagandang kabalbala ni Norman kung saan ipapareview niya ang mga pababastos ng ilang vlogger sa kanyang ina. Ang question ko nga sa'yo, Norman, hindi ba ikaw rin naman ang nagdadala sa nanang mo online? Oh, nakita mo nanang ko? Ayun oh. Oh, kaway-kaway nanang. Tatamberto ko. Ay, te, umalis na. Ay. Kaya kumbaga, sinabihan ka na nga ng kapatid mo na si Pastor Jam na wag mo nang idamay ang nanay mo sa mga katarantaduhan na to. Malamang maipopost at maipopost ang nanang mo kasi ikaw mismo ang nag-publish sa mukha ng nanang mo. Sino ba naman mambaba sa isang matandang tao na wala namang kinalaman sa social media? Walang ganon, Norman. Ikaw lang ang naglalagay sa alanganin sa buhay ng iyong ina sa social media. Oh, nakita mo nanang ko? Ayun oh. Oh, kaway-kaway nanang. Kasi maari mo naman tong i-prevent, but wala ka na kasing makontent. Lahat na lang ng klase ng pananakot gagawin mo. Unfortunately, Norman, hindi ka nga kasi nakakatakot. Naintindihan mo ba? Hindi nakakatakot yung mga stupidong kaso-kaso mo na pang grade 2. Ngayon o, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. Hindi nakakatakot yan. Please, guys, inyo naman turuan ito si Norman. Walang yaka kung ano-ano pinaggagagawa mo at pinagsasasabi mo dyan. Isa kang malaking tukmol. At dito, mga kahombre ko, talagang makikita ho natin, no, na lahat ng ito ay hindi lang talaga galing kay Norman. Galing din ito sa nanang niya. Boss, di ka naman Marcos. Sino may sabi sa'yo? Andito nga nanay ko. Oh, andito rin si Tata Berto. Hindi nga nila ba question yung pagka-Marcos ko? Kukwestiyonin nyo pa? Ang galing nyo naman. Ang tanong, paano ka naging Marcos at Mangusin at the same time? Ayan ho ang tanong, mga kahombre ko. Diba? Grabe, mga kahombre ko. Yan talaga yung question ko. Boss, di ka naman Marcos. Sino may sabi sa'yo? Andito nga nanay ko. Oh, andito rin si Tata Berto. Hindi nga nila ba question yung pagka-Marcos ko? Kukwestiyonin nyo pa? Ang galing nyo naman. Ayon ho sa pagsusuri ni Dr. Francis Leo Marcos Mangusin, mga kahombre ko, siya daw ay may kung ano-anong dugo, mga kahombre ko. Antonio, matibay yan. Oh, nanay ko, Antonio, di ba? Mangusin, matibay din yan. Oh, di ba? Marcos, matibay din yan. Alejandro, matibay din yan. Carino, matibay din yan. Puta, nagsama-sama na lahat sa dugo ko, di ba? So, paano nangyari yun na ang dami naman pumasok na dugo dyan sa katawan mo, di ba? And to think, na sinabihan mong pakawala ang asawa ko, paano nangyari yun na ang nanay mo, na siya yung nagdala sa'yo, tama? O, tapos, dinala ka niya, pinanganak ka niya, ngayon sasabi mo na ang daming dugong nananalaytay sa'yo. Puta, nagsama-sama na lahat sa dugo ko, di ba? Hindi ba pasok siguro yung sinasabi mo sa asawa ko sa nanay mo? Baka naman itong pinagsasasabi mo na to. Bakit naman kita papangalanan? Sumikat ka pa, hindi ka naman sikat. Di ba? Baka pangalanan ko kayo mag-asawa, baka sumikat pa kayo, di naman kayo sikat. Nakapagpakain ka ba? Hindi! Ikaw ang kumain. Ng kung sino-sino ng lalaki. Kaya nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing. Kinang ina mo, wag ako yabangan mo, kilala ko pagkatao mo. Putay na to. Pasampal ko yung buong lahi mo nang matauhan ka eh. Alam mo, sa totoo lang, babaeng disgrasyada, yung buong lahi mo, pwede ko ipasampal sa mga bata ko. O, isasampalin lang kayo isa-isa sa pagmumuka. Pwede kong gawin yun. Tolongges ang buong lahi mo, puking ina mo. Ikaw, pok ka. Kung sino-sinong yung sinubo mo. Nung nabuntis ka, sa dami ng na pumasok sa'yo, ipinasalo mo sa bonjing. O, di ba? Ang ginawa mo, kumain ng kung sino-sinong lalaki, sa sobrang dami ng pumasok sa'yo, nung nabuntis ka, pinasalo mo sa bonjing.
Para ligtas kahihiyan, no? Okay ng ina mo. Di ba? Okay ng ina to. Ano? Gusto mo pa? Puta, laban ako. Puta na ako pa. Tang ina mo. Pok. Alam na alam nila na maraming pumasok dyan sa kip mo. At hindi lang yun. Sa bunganga mo pati. O sino mas mabaho bunganga? Ako, pagkain lang pinapasok ko sa bibig ko. Yosi. Ikaw. Yosi, alak, drugs, iba't ibang klase ang pinasok ko sa bunganga mo. Nung hindi na magkasya sa bunganga mo, isinabay mo na bunganga at mo, sabay. Di ba? Nung nabuntis ka, pinasalubong ngayon sa bonjing. Ang natanggap mo ng iba't ibang lalaki. Di ba? Actually, pwede ako magpa-create ng account. Pwede. Pwede ako mag-create ng account, ipopost ko yung pagmumukha mo, pangalan ng anak mo, at kung sino-sinong lalaki yung mo. Pwede kong gawin yon para sirain ka. Kumain ng iba't ibang klaseng lalaki. Sa sobrang daming na pumasok dyan sa mo, nung nabuntis ka, ipinasalo mo sa bonjing. Di ba? Di ba? Tama, mali? Ayun, naman pala. Tama naman pala. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, kininam. Hindi mo ko kaya. Bakit? Kilala ko pagkatao mo, mangangain ka ng eh. Kilala ko pagkatao mo, pok ka dati. Di ba? Di ba? Sinasabi ko sa'yo. Gusto mo, kwento ko pa lahat ng pangalan ng lalaking tumira sa'yo eh. Pati yung nakabigin sa'yo eh. Gusto mo? Ano? Hirit ka pa? Gusto mo, gumawa ako ng ibang account? Ilabas ko yung pangalan mo doon? Ha? At nandun lahat ng mga lalaking pumila sa'yo? Gusto mo? Paano kung gumawa ako ng troll? At ibisto ko lahat yan. Ipaglalabas ko yung mga lalaking sa'yo. Gusto mo? Hindi pinagpapala ng Diyos yung mga taong ganyan. Yung basura, laman ng bunganga. Baka naman, bumabalik yan sa nanay mo. Hindi kaya normal. Question lang naman, no? Halika, magpakita ka sa akin na ikaw sapukin ko sa mukha, puta ina mo. So yun mga kahombre ko, bilang isang dating OFW, sobrang hirap no ng sitwasyon na ubos na nga ang oras mo sa pagtatrabaho. Tapos, ito pa yung pinakamatindi dyan. Nauubusan ka pa ng oras para humanap ng pagpapadalahan mo ng pera. So, buti na lang talaga, nandyan na si TapTap Send, secured na, nasa cellphone mo lang, and in an instant, matatanggap agad na mahal mo sa buhay ang iyong ipinapadala at ipapadalang pera sa napakababang halaga. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap send mo na yan. Sinabi ni Gusgusin na may tumatayong ina daw lagi para sa kanya at hindi kailanman pinakailaman ang buhay nila. Kahit minsan, hindi pinakailaman ng aking ina yung buhay namin magkakapatid. Yung personal namin buhay. Pero pagka isa sa amin na nalalagay sa alanganin, doon mo makikita yung pagsuporta niya sa amin. In fact, Norman, halatang-halatang hindi pinakialaman
ang buhay mo. Kasi look at your life. Ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay. At dahil sa ginawa nila sa akin. Oh. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Tumanda na ako ng ganito, marami na akong hinarap na kaso, kaya hindi mo na ako pwedeng takot-takutin. So, bakit ka kakasuhan kung wala kang katarantaduhan na ginawa? Di ba? So halatang halata, Norman, na lumaki ka na walang may pakialam sa'yo. Ay, isa lang, ang bukod tanging may pakialam sa'yo, yung korte. Imagine mo, lagi ka nasa korte, paikot-ikot ka na buong Pilipinas, niliteral mo yung Philippine Loop, Warrant of Arrest Edition, walang yaka, paikot-ikot ka ng Pilipinas, para lang malinis ang pangalan mo. Hindi ka ba nananawa, Norman? I know, halatang halata, Norman, na ikaw ay takot na sa akin, sa amin ng pamilya ko. We can see it. Everybody sees that, man. Kasi kung totoong wala kang kinatatakutan at wala kang takot sa mga kaso-kaso na yan, eh di sana hindi ka tumigil sa pambabati ko sa amin. Di ba? Kaso it's too late now. Sana maintindihan mo yan. Di ba? Ikaw at ako, we can argue all you want. Pero once na nandamay ka na ng mga taong hindi na influencer, iba na yon, Norman. Iba na yon. Hindi mo na pwedeng gawin yon, Norman. Kasi hindi sila public figure tulad natin dalawa. Yan ang problema mo ngayon. At ginamit at ginawa mo na yan. Ano nangyari sa ikinaso mo? Hindi ba na-dismiss lang? Magandang umaga. Ngayon noong January 20, yung isinampa ko kay Makagago na kaso sa Isabela ay na-dismiss sa kadahilan ng hindi po wala kaming natanggap na sagot ng kanyang counter affidavit. Ay dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Hindi ho tayo nakatanggap ng kanyang counter affidavit. Kasi nga, influencer versus influencer. Bawal ang onion skin. Bakla yan, no? Ano ba naman yan? Ikaw ang tumakbong senador, hindi mo alam yon? Onggoy! Unggoy yan! Ang nanay ko, hindi pinakialaman ng buhay namin. Yung isang anak niya nasa Australia, yung isang anak niya negosyante, yung isang anak niya magsusuperintendent na ng DepEd. Ako yung panganay. Minsan hindi siya nakialam sa akin. Napakabuti ng aking ina. Are you both from the States, guys? Yes. Yeah. Yeah. My family lives in the States. Did you work here? I'm the only one left in the Philippines. Oh, why they leave you out? Oh, my cousin is in Michigan. My sister is in California. So, teka, parang ang gulo nun mga kahombre ko ha. From Australia, biglang naging United States. Putik na yan. Ano ba talaga? Naguguluhan ako! At mapapansin din ho natin dito mga kahombre ko na parang ayaw na ayaw at iwas na iwas si Tatang Berto sa tuwing iharap niya ito sa kanya. Di dalawa, nanang ko, at saka si Tata Berto, kita mo naman. Tatang Berto ko, umalis na, ayo. At dito, mga kahombre ko, ito rin ho, ang kahindik-hindik na mensahe niya sa mga tao. Gusto kasi nilang burahin yun eh. Gusto nilang palabasin na yung itinulong ko daw ng pandemic ay in-scam ko daw sa OFW. Wala nga akong kilalang OFW ng pandemic eh. Nag-iisa nga lang ako at saka yung mga tauhan ko lang eh. Di ba? Paano yun? Ganon? Wala ka palang kilala. So, ano naman itong mga tarpaulin na ito na nilalagay ng mga kakuntsaba mo, no? Na mga tao noong pandemic at noong kayo'y namimigay. 1, 2, 3, 4, at naparami pang iba, mga kahombre ko. Makikita nyo ho dyan yung mga pangalan ho ng mga OFW. Kasi ayan ho mga yan, yung nagbigay ng donasyon or pera na pinambili ni Norman ng
bigas, ng kung ano-ano mga kahombre ko na ibibigay ho sa mga nangangailangan, even yung mga salamin sa mga nangangailangan. Kaso lang, sabi nga ni Ama, At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na, kasi unclear din sa akin, no? Dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa 80-20. Pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko, if totoo to. Totoo ba na kunwari nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na let's say kung 1 milyon, example lang naman, no? Hindi ko alam yung totoong number. 1 milyon, let's say 200,000 lang ba talaga na gagastos? Tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. Well, 100% totoo yung- na. So, ayan Oo, na. Okay. Yes. totoo yung ganun. Okay. Yung Yes. ganun setup nila, pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa eh. Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda ng sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. di ba, hindi ako may sabi niyan. Yun lang mga kahombre ko, di ba? So, wala na ho tayong magagawa dyan. Ngayon, nung ako'y nakulong, nung 2020 ng Mayo, hindi ko naman alam na may mga OFW pala na nabuo para sa akin. Paano hindi mo alam? Hindi ba, Norman, mas makakabuti at nakabuti nga sa imahe mo ito? Kasi itinuloy nila, di ba? Itinuloy nila yung kawang gawa kuno na binuo mo. So, paano mo masasabi na hindi mo alam at wala kang alam tungkol dyan sa mga ginawa nilang yan? Samantala, sa malalaking mga tarpaulin, nandun ang malaki mong muka, malaki mong pangalan, tas nandun lahat ng sponsors mo. 'Di ba? Ano yon? Free advertisement lang? Gusto ka lang nilang iangat? For free? Wala lang? Ganon? Yun ba yung pinapalabas mo? Kasi hindi ka naman sinisiraan dito eh. In fact, binibuild nila yung imahe mo. So, papaano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? As if naman siniraan ka ng mga OFW na tumulong sa mga taong nangangailangan, di ba? Pero wala silang ginawang ganun. In fact, binus nila ikaw, ginamit nila yung pangalan mo sa mabuti. Kasi tumulong ka daw kuno. Samantalang yung mga pera na yun, galing sa kanilang mga bulsa. Natangan nyo talaga sila. Yun lang yun. Kaso ibang storya na ngayon, Norman, hindi na mangyayari ulit yan. Oo! So makikita ho natin dito, mga kahombre ko, yung libo-libong mga saging ni Norman, mga kahombre ko, tintingnan. Tapos yung kanilang sagingan lang, pag umani yan ng sabay-sabay, mahina ang kalahating milyon. Mahigit 1,000 yung kanilang, mahigit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Bukod pa yung mga patanim nila. Teka, nasaan dyan, Norman, yung libo-libong saging? Ilutin nga natin. Tapos yung kanilang sagingan lang, pag umani yan ng sabay-sabay, mahina ang kalahating milyon. Mahigit 1,000 yung kanilang, mahigit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Bukod pa yung mga patanim nila. Libo-libong saging? Nasaan dyan yung libo-libong saging? Mahigit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Bukod pa yung mga patanim nila. Saan mo itinuturo, Norman? Okay. Baka naman sobrang layo ng libo-libong saging. O kaya, baka naman nasa biringan yung libo-libong saging mo, ha? Anyway, sige nga. Mim Gadi, zoom nga natin yung libo-libong saging. Mahigit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Bukod pa yung mga patanim nila. Putang ina, wala naman ako makita libo-libong saging eh. Alam mo, Norman, kung anong itsura ng libo-libong saging? Ganito! Mahigit 1,000 yung Unggoy puno yan! ng mga saging nila yan. Sana dinanyan mo na lang, Norman. At least, mas mukhang realistic yung edited kaysa sa pinagsasasabi ng bunganga mo. Diba? O pag nagkasalubong kami, ganun lang kasimple yun. Anyway, mga kahombre ko, hanggang dito na lang. Kasi I think mas malupit ang content kapag mas maikli. Di ba? Para mas enjoy nyo. Maraming salamat sa panonood nyo, mga kahombre ko. One love, fucking bye. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.